Yan. Good evening sa inyo lahat. And ito tayo ngayon. Gumawa tayo ng video. May sisira ko sa inyo kagabi. Ngayon itong oras ng ating gabi. Oras na ba kasi? 10:31. Siguro about 11:30 to 12 kagabi. Binangungot ako. And hindi lang isang beses, dalawang beses. Tapos guys, isi-share ko sa inyo kung paano malabanan ang bangungot. Kasi pag na-experience nyo ito, pwede nyong gawin. Ginawa ko guys, habang nilalabanan ko yung bangungot na kung saan dinaganan daw ako ng isang malaking tao. Tapos, hindi na ako makagalaw. Hindi na ako makahinga. And then, ang ginawa ko guys, nagpray ako. And then, yung dalawang yung hinlalaki ko at saka yung pangalawang daliri sa hinlalaki, pinagkaskas ko siya. Yun ang ginagawa ko lagi pagka na-experience ko yung pag ako nababangungot. Kasi kagabi, galing trabaho, napagod sa hanap buhay, higa agad. Ayun, nakuha ko agad yung tulog ko. Tapos, ayun, binangungot ako. Gano'n ako kasi hindi na ako makahinga. So, yun guys. Pagka kayo binangungot, yun ang gawin ninyo. Mag-pray kayo. And then, pagkaskasin nyo yung hinlalaki sa paa ninyo at saka yung kasunod na daliri. Parang ito yung hinlalaki ng paa nyo. Ito yung pangalawa. Pagkaskasin yung ganon. Ganon guys. Gagawin ninyo. For sure, magigising kayo. Kasi yun lang ang kaya nyong igalaw pagka kayo yung binabangungot. So, yun lang guys. Ang maikukwento ko sa inyong kwentong walang katuturan. So, pero mostly, ay experience natin ang mga ganong senaryo na tayo ay nababangungot. So, yan. Gawin nyo yan para nang sa ganon, magising pa tayo. And of course, huwag nating kalilimutang mag-pray pala bago matulog. Number 1 yon kasi para meron tayong protection through the Holy Spirit of God, ay meron tayong protection galing sa Kanya. Siya lang ang may kakayahan na magbigay ng protection sa atin at mag-iingat sa ating mga buhay. At yun nga, sabi sa Bible, it's a fearful thing that we fall from the hands of the living God. Yun. Isang nakakatakot na bagay na malaglag tayo sa kamay ng makapangyarihan nating Panginoon. Na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang sabi sa Bible, without the shedding of blood of Jesus Christ, there's no remission of sin. And of course, one of the verses from the book of John 1:12, as many as receive Him, to Him give He the power to become the sons of God. So yun guys, we do believe, o gawin nating maniwala. Ako na lang, mali yung English ko gawin nating maniwala sa mga salita ng Panginoon na kung saan siyang magtutuwid sa atin at magdadala sa atin sa ligtas at mapayapang buhay. Although marami tayong nagagawang mga pagkakasala, pagkakamali sa harapan ng ating Panginoong makapangyarihan. Kasi sabi ng Bible, this world is framed by the words of God. The words of God is in everywhere. Ang mga bagay na yan ay isang babala o paalala sa atin na tayo magbalik na sa ating Panginoon. Ako, marami akong nagawang mga mali sa buhay ko. Marami na akong nagawang mga pagkukulang sa buhay ko. Mga pagkukulang sa ating Panginoon. So, this 2024 ay siguro ito na yung call out.
sabi nga ng Bible, come to me that you have a heavy load, yung sabi niya, magsilapit kayo sa akin ng mga nabibigatan at bigyan ko kayo ng kapahingahan, sabi niya. So, yun lang guys. Good morning, good evening sa inyong lahat, and God bless. Yan lang yung naibigay kong tips sa inyo. If ever na kayo nabangungot, gawin nyo lang yon. Mag-pray tayo lagi, and wag nating pabayaan na wag nating kaliligtaan magdasal at tumawag sa ating Panginoon. Dahil walang ibang tayong malalapitan o masasandalan. Wala tayong ibang pwedeng kausapin sa oras ng kagipitan at pangangailangan kundi ang ating Panginoon lamang. Sabi niya, siya ang daan sa lahat ng bagay na nais natin. He is the way of your financial needs. He is the way of your emotional problem, physically and mentally problem, and everything. He is the way. Sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Without Jesus Christ, we can do nothing. If God gives everything, God is the power to take away from you. Pag binigay niya isang bagay sa iyo, siya rin ang may kapangyarihang alisin sa iyo ang bagay na mayroon ka. Buhay man yan, material na bagay man yan, financial man yan, trabaho man yan, posisyon man yan. Kung ang Diyos ang nagbigay niyan, Diyos din ang mag-aalis sa iyo yan. So, huwag natin kaliligtang tumawag sa Kanya. At He is the way of everything. God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. According to book of 2 Peter 3:9, God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Yun lamang guys. Good evening once again. And God bless sa inyong lahat.